nyo. Maligo na kayo. Jenny, tapusin mo nga ito ha, para mamaya ay makapagsigana tayo. Nay, kung pwede ko sana makuha ko na yung 500 pesos na hiniram niyo sa akin. Ipambabayad ko sa final exams ko. Eh ayaw na ako pahiramin ni Mr. C dahil overvalue na daw po ako. Eh, ano ka ba naman, Lucy? Alam mo namang ultimo baon ng kapatid mo eh, kulang-kulang pa yung pakayang tuition fee mo. Kung mangailangan ka kasi, akala mo ikaw may-ari ng manukang ito. Kung bakit naman kasi nagtsatsaga pa tayo dito, Nay? Bakit? May babagpipilan ba tayo? Dito, kahit pa paano, nabubuhay tayo kahit wala ang itay mo. Eh, ito nga mga kapatid mo, humiisa ka ng pambili ng bagong uniforme, ng bagong sapatos, pero wala akong maibigay. Turo mo nga sa akin kung saan tayo pwede mamasukan na may libreng bahay at may kaunti pang sweldo. Dapat magpasalamat nga tayo. Ay, ikaw nga niya, paliwan mo yung mga kapatid mo at makapasok na sa eskwela. Naku, talagang magkikilot. Sige, sige. Naku, ikaw na lang lahat ang pinasahan. Ultimo itong... Ano ba naman, wala akong makatulong dito sa buhay nito. Peste, oo. Malapit na ako mamatay sa malaking konsumisyon. Oh. Ate, 50 na naman ba? Magtiis ka muna, Gina, ha? Matagal pang sweldo ng ate. 6, 5, 4, 3... Ma'am, good morning po. Okay. Pasensya na po kayo, na late na naman si Gina. Nasiraan po kasi yung tricycle na sinasakyan namin. Naglakad lang po kami papunta dito sa eskwelahan. Okay lang, kaya lang sana sa susunod wag na siyang malate. Magaling pa naman siyang bata, maaring mapasama sa honor roll. Salamat po. Ate, ako, kahit walang baon, basta may dala kang bulalo mamaya galing sa trabaho mo, okay na ako. Oo naman. Basta ba ikaw eh? Naihingi ko naman yun eh. Ikaw talagang bata ka? Ang takaw-takaw mo pero hindi ka naman tumataba. Siguro marami ka alaga dyan sa tiyan mo, no? Ate, hindi muna ako papasok kasi kinukulit na ako ng teacher ko. Para sa halagang 50 pesos lang daw, hindi ko para mabayad-bayaran. Nahihiya na ako, ate. Jenny? Lesson natin ngayon ay... Yan ang huwag mo iisipin o gagawin. Puhunan mo ang pag-aaral mo. Huwag ka mag-alala. Ako na lang makikipag-usap. Basta mag-aaral ka mabuti, ha? Mang Mario, yung pinangako niyo sa aking bulalo, kukunin ko mamaya, ha? Sige. Salamat po. Lucy, ikaw kailangan pera? Babalik ka ba? Ikaw punta lang opisina. Tayo sabay kain. Huwag na ikaw arana. Ikaw intay ko, ha? Sige. Mang Paeng? Magandang gabi sa'yo, Lucy. Ayos na ba yung mga pinareserve ko sa mga ipot? Naku, pasensya na ho kayo, Mang Paeng. Kasi yung karamihan ng mga manok, na-harvest na po ng Huwebes pa. Eh, yung mga manok nga na nandito, puro reject. Kaya hindi ako nakaipon. Hindi naman ako nagmamadali eh. Isa pa, napakalakas mo sa akin. Kayo naman, Mang Paeng, masyado naman kayong palabiro. Ito, kung gusto mo, ibibigay ko na sa iyo yung advance ko para sa susunod na order. Talaga ho, Mang Paeng? Naku, kailangan nga ho namin ng pera eh. Ito, isang buwan yan, ha? Salamat po. Huwag ka na lang maingay, ha? Oy, Paeng! Ay, May 2 sakong ipot si Mare. be,
Marami yata. Naku, pasensya ka na. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa naman ang pinakamalakas sa bayan. Salamat Hindi pa. naman. Pasensya ka na, Maring Yoli. Mas wala yun. Oh, kayo dyan. Bilisan ninyo. Ipapalagay ko na Oo, doon. nandyan ako. Okay. Sige. Ito na nga ho eh. Pwede pa naghihintay yung Lucy. tao. Oh, sige Sige. na. Bilisan nyo. Ano ba namang buhay to? Ganito na lang bang magiging saysay ko sa habang panahon? Nagingit-ngit na ang damdamin ko. Ayoko dumating ang panahon ng pati ang mundo'y kasuklaman ko. Pagod na ang utak ko sa pag-aaral at kung saan kukuha ng pangtustos dito. Sa pagtatrabaho kay Mr. C na halos lumuwa ang mata sa pagnanasa sa akin. Takot ang umiiral sa akin dahil sa tuwing lalapit siya, alam kong nakaamba ang panganib. Kaawa-awa kong ina. Hapis na hapis na ang pisngi sa kaiintindi sa aming magkakapatid. Alam kong hindi na niya kaya pero pinipilit lang niya. Ang mga kapatid kong hindi ko man lang mapagbigyan ng mga kahilingan. Alam kong nasasaktan din sila sa katayuan namin. Kahit mura pa ang kanilang mga isipan. Bahong-baho na ako sa lugar na ito. Putol-putol na ang aking mga kuko na siniksikan pa ng mga nakakadiring ipot ng manok. Ayoko na. Hindi ko na kayang lunukin pa ang ganito. Hindi baling ako na lang ang maghirap. Huwag ko lang makitang pati pamilya ko'y magutom at gumahal. Ang sarap naman ng bulalo. Oo nga, ate. Buti na lang mabait sa akin yung kusinero. Kaya nga palagi ako may pasalubong sa inyo, hindi ba? Ate, penging ulam. Gusto niyo ba itong Ay, totong? hindi na, ayoko na. Sa'yo na lang. Kunin mo itong pera. Inay, bakit 500 lang po? 850 ang kabayaran sa final exams namin. Hindi ako makakapag-take ng exams. Ano ka ba naman, Lucy? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa naiintindihan ang kalagayan natin? Heto ka't masakit na itong bato ko. Hindi mo yata ako mabibigyan ng ginawa. Ikaw pa yata mismo papatay sa akin. Nay, wag na ho kayo magalit. Nanghihinayang lang naman ako sa panahon eh. Ayokong tumanda ng walang tinapos. Kaya nga, pagtiisan mo kung anong meron dyan, pagkasahin mo kung anong meron tayo. Wala na ako magagawa pa, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Ayan kasi, sinabi ko na sa inyo, asigasuhin yung project. Wala kayong ginawa. Sabi nyo matagal pa. Lucy, Ano ka? nakakuha ka ba ng exam? Ayan, Hindi mo nga ako sayang. Imbis na kasama tayo Dito sa muna outing, ako, no? ah. Wala. Ayan, -5 pa tayo. Kailangan pa rin natin tapusin to. Ano kayo? Imbis na nagpapakasaya na tayo ngayon, no? Gagawin pa natin. Ikaw. Wala kang ginagawa. Umaasa ka lang lagi sa akin. Kasi talagang pogi ka. Ano kayo? Ha? O ikaw, yung pinagagawa ko sa'yo, hindi mo pa nasigado. Yun na nga dapat mauna eh. Sino ba asahan nyo? Ako lang ako. Ha? Wala kang inaasahan nyo. Wala kayong pakialam talaga eh. Ha? Porket matalino to eh. Ito, dapat pagalitan eh. Ito may kasalanan ng lahat. Siya ang dapat gumawa, oo. Yan sa'yo dapat. Ayoko na ng ganitong buhay. Masyado nang maraming pagtitiis ang aking pamilya. Ayoko nang maranasan pa ng mga kapatid ko ang mga naranasan ko. Isinusumpa ko mula sa araw na ito, hinding-hindi na kami maghihirap. Kahit anumang paraan, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Nay, mano po. Kawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala yung mga gamot ninyo. Saan ka naman kumuha ng pambili niyan? Inay,
hindi na ho ako kumuha ng finals. Inay, kasi po, hindi ko na po napakiusapan yung principal namin dahil may balanse pa daw po ako sa kanila. Kaya ito, binili ko na lang po kayo ng gamot. Sino may sabi sa'yo, ibili mo ako ng mga gamot na yan, ha? Ha? Hindi ko kailangan ng mga gamot na yan! Diploma mo ang kailangan ko. Kaunting panahon na lamang at matatapos ka na. Pagod na ako sa pagtatrabaho. Kailangan ko na isang magtataguyod sa atin. Naiintindihan mo ba ako? Hindi na kaya ng katawan ko magtrabaho. Napapagod na ako. Hindi mo ba naiintindihan? Inay, patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko po kayo pero talagang wala na po ako magagawa. Yun po ang patakaran sa eskwelahan eh. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong makatapos. Pero kapos po tayo kaya wag na po sana kayong magalit sa akin. Anak, ito ang hiniling ng tatay mo bago siya namatay. Makatapos ka ng pag-aaral, magkaroon ng titulo. Pero hindi rin yata matutupad yan eh. At tigas ang ulo mo. Mang Paeng? Lucy, mabutit napasyal ka. Pasensya ka na dito. Napakainit dito sa lugar namin. Nandyan po ba nanay ko? Pasensya ka na. Namalayan kay misis ko. Isinama nga nanay mo eh. Eh mamaya pa balik nun. Ano ba sa atin? Mang Paeng, kayo po talaga sadya ko. Oh. Ay, halika muna rito. Maupo ka. Mang Paeng, gusto ko lang po sana malaman kung paano ako makakapunta ng San Rafael. Yun lang ba problema mo? Sumakay ka sa bus, papuntang Mahayhay, at sabihin mo sa konduktor na ibaba ka sa San Rafael. Ngayon pagdating mo dun, sumakay ka ng tricycle. Huwag ka mag-alala, hindi ka maliligaw. Diba? Sino ba pupuntahan mo ron? Pupuntahan ko lang po sana yung kaibigan ko kasi naghahanap po ako ng trabaho. Yun lang ba? Medyo mahina ang benta ko ng ipot. Kaya kung pwede mo sana, makahiram ho ako ng pera. Walang problema, Lucy. O ayan, sa'yo ng lahat yan. Naku, napakilaki naman ho ata nito. Walang problema, Lucy. Pero lahat ng binibigay ko sa'yo. Walang makakaalam nito, ako lang. Ako lang. Naku, Mang Paeng, baka may makakita sa atin. Wala. Mang Paeng. Paeng! Papatayin kita! Matagal niyo na ako siguro niloloko nyo! Ano ginagawa mo? Hindi mo na ako binigyan ng kahiyan! Ha, bakit? Bakit tama na ako? Huwag ka walang yama! Aray, tama! Kahiyan natin! Ano po kami? Tama na ho! Ano mga ito? Ha? Walang ka walang yama! Lumayas ka! Hindi kita kailangan dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Huwag ka nang babalik dito! Hindi kita kailangan walang yama!
sinasadya, Inay. Gusto ko lang magkapera para panggastos at upang makatulong. Siguro kagustuhan na rin dito ng Diyos. Sa dahilang dito niya ako pagsisimuliin ng panibagong buhay para sa pag-unlad. Makikibaka sa takbo ng panahon. Makikilaro sa ihip ng hangin. Kahit pigilin ko pa ang paglubog ng araw, ang paglitaw ng buwan sa gabi, para makamit ko lang ang minungiting langit, ay gagawin ko. Pare, ganda ng bebot, oh. Umiiyak siguro, iniwan na syota niya. Oh. Grabe. Magandang araw po. Magandang araw naman. Nandyan po ba si Mrs. Solvino? Nandun, oh. Liw kayo. Salamat po. Bilis-bilisan nyo naman. Ano ba? Dito, ang dumi-dumi. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Tuloy ka, Iha. Sige na, maiwan mo na siya dito. Good morning po. Ipagpaumanhin niyo po ang pang-aabala ko sa inyo, Mrs. Solvino. Lucy po ang pangalan ko. Ako po ang anak ng dati niyong driver na namatay, si Pepe. Ah, anak ka pala ni Pepe. Naku, napakabait ng ama mo. Salamat po. Wala na akong makikitang driver na kasing ingat at kasing husay ng iyong ama. Karing, Mama. halika. Anak ni Ka Pepe, yung dating driver natin. Magandang umaga ho. Ganun ho ba? Senyora, wala na po kayo kailangan. Sige na, tapusin mo lang ginagawa mo. Ilapag mo muna yung bag na dala mo. Salamat po. Oo, wag yan. Paborito ko yung upuan yan. Diyan na lang. Ito ang aming bahay. Minana ko pa ito sa aking ama. Matanda na ito. Siguro bahay na ito, hindi pa may pinapanganak ang lolo mo. Yun ang aking kwarto, doon ang aking opisina. Di ba sabi ko sa'yo, idiin mo ganito. O, ayan, o, dinatanggal ang dumi. Dito tayo sa veranda. O, ikaw, punasan mo mga muebles. Halika. Puro alikabok. Dito ang hardin. Halika. Yun si Mark. Saka si Tricia, yung kasintahan niya. Mark! Trisha! Si Lucy! Anak ng dating driver natin. Oh, hi there! Hello. Hello? Hi. Yang si Mark, kung ano-anong pinapagawa dito sa aking garden. Pinatayuan ba naman ng swimming pool? Ang ginaw-ginaw naman dito. Ganun ho ba? Hindi lang yan doon sa aming kuprahan. Kung ano-anong aparato inilagay, computer daw para ma-monitor yung negosyo namin. Ewan ko ba? Nako, talaga hong ganon. Malaking tulong ho talaga yon. Ako nga po, computer science din ho ang kinuha ko. Hindi ko lang ho napagpatuloy kasi ho kinapuso kami. Mrs. Solvino, kaya nga ho ako naglakas loob pumunta rito. Gusto ko po sanang ipagpatuloy ang computer course ko. Magtatrabaho po ako sa inyo. Kahit ano po, maipagpatuloy ko lang po ang pag-aaral ko. 1 taon na lang po, sayang naman po. Paano pa ako makakatanggi? Sige, Iha, pag-aaralin kita. At yung kikitain mo, yun naman ang magiging pang-araw-araw na gastos mo. At saka malaking tulong ka para kay Mark. Naku, Mrs. Solvino, maraming salamat po. Napakabait niyo po. You want a drink? Here. Yan ang kwarto ni Senyorito Mark. At yan ang uniformeng gagamitin mo. Lucy, supot pa ang Senyorito Mark, mayordoma na ako rito. Ako ang nag-uutos at sinusunod ako ng mga katulong dito. Ngayon, kung may reklamo ka, sabihin mo lang sa akin para magkaintindihan tayo. Hoy, matanda ka na, no? Yang liit mong yang kayang-kaya kitang tirisin.
bang tinitignan mo? Windows at saka Lotus. Transfer kasi ako eh. Windows tsaka Lotus? Ibig sabihin pala, magkaklase tayo. Ako nga pala si Donna. Ano nga palang pangalan mo? Ako naman si Lucy. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Sa tingin ko, magkakasundo tayo. Kaya nga gusto kita maging kaibigan eh. Taga saan ka nga pala? Taga San Roque, Lilo, Laguna. Barrio San Roque? Hindi ba mayayaman ng mga nakatira doon? Actually, relatives ko na lang ang nakatira doon. Taga San Bartolome talaga ako. Still, mayaman pa rin kayo. Eh, ano naman ang business ng family mo? Doon sa San Bartolome? Business? Mm. May poultry kami, piggery, at saka bigasan. Hayaan mo one of these days sasama kita sa lugar namin. Naku, salamat. So, sa San Roque, doon ka sa tita mo tumutuloy? Oo, pero tita ko na sa pinsan. Medyo stricto nga eh. Kaya pagkagaling ng eskwela, diretso agad ng bahay. Alam mo, parang nagugutom yata ako eh. Halika, kain tayo. Hindi, sige, busog ako eh. Ikaw naman, oh. Huwag kang mag-alala, ililibre kita. Magkaibigan na tayo. Halika na. Ha? Oh, yung nasa likod. Opo. Masyadong marami. Opo. Senyora, may nakita akong 10 paso ng ganitong klase ng bulaklak. Natutuyo na po, sayang naman po. Ano? Karing naman, ano ba yung mga hardinero? Eh, bakit hindi mo inaasikaso? Mabuti pa itong si Lucy, masinop. Anak ko, sige na, sabihin mo sa kanila. Bakit hindi nila inaasikaso itong katleya ko? Opo, Hindi senyora. naman, oo. Naku, mamahalin pa naman itong bulaklak na ito. Katleya ang tawag dito, Lucy. Ito ang pinagkakabalahan ng senyorito Mark mo, buhat nang magbalik siya sa Amerika. Hindi ko na kasi kaya eh. Matanda na ako, mahina na ako. Ang papa niya kasi pinabayaan. Kung kailan pa tumanda, saka nagluko, nagsugal. Problema binigay sa akin. Eh, pinagpasa Diyos ko na lang. Salamat na lang at binigyan ako ng isang anak na napakabait. Alam kong hindi niya ako pababayaan. O, tingnan mo siya. Napakasipag. Naku, at karinyoso pang anak yan. Mabait na talaga. Hindi man lang lumuluwas siya ng Maynila para mamasyal. Inuubos na lahat ng panahon niya dito sa koprahan. Lucy! Senyora, ito na po yung pinatabas niyo sa aking torch. Salamat. Ang gaganda, no? Senyora, eto na pong gatas nyo. Ako ba sinasalbahe mo ka rin? Bakit po, ma'am? Ang lansa-lansa ng basong yan. Eh, ma'am, hindi naman po ako naghugas ng mga plato dito, mama. Ang babaeng yan ang naghugas ng mga plato dito kanina. Bakit mo pagbibintangan si Lucy? Eh, dito yan naka-assign sa garden at sa mga orchids. Ako ka rin, huwag kang parang bata, ah. Aba, ikaw ito diyang dapat magturo at siyang dapat na magtuwid. Huhugasan ko na lang po, ma'am. O sige, dalian mo at inom pa ako ng gamot ko, ha? Opo, ma'am. Kasi simangot yan. Matanda talaga. O sige, Lucy, pakilagay nito dun sa vase sa itaas, ha? Opo. Thank you. Sige po, senyora. May kailangan pa ho ba kayo? Ang mama, tulog na pa talaga? Isusumbong ko yung Mark na yan. Maaga ho siya nakatulog. May pinainom hong gamot sa kanya yung doktor eh. Sige ho, Ma'am Tricia. Lucy, please stay. You know, I need your opinion.
Yang Mark na yan, lagi siyang busy. Lumalabas tuloy na napaka-trying hard ko sa kanya. Hindi ko siya matiis. Hindi ko matiis na hindi kami magkita. Nahahurt ang ego ko. Hahabol-habol ako sa kanya. What do you think? Mas mabuti sigurong wag na muna kayo magkita, Ma'am Tricia. Hayaan niyo siya naman ang humabol-habol sa inyo. Mamimiss din kayo nun. I think you're right. We need some time off. But the question is, kaya ko ba? I have to. Kakayanin ko. Halika, labas tayo minsan. Shopping, parlor, anything. Kain sa labas, tuod ng sine. Sige, Ma'am Tricia, punta tayo sa Tiangge. Maraming imported doon pero mura. Cool. Okay. Ayun doon. Ayun. Nakakaaliw, ha? At marami yung mura dito. Ayun, sexy naman ito. Kang, dami pa na mabibili dito. Cute. Naku, Ma'am Tricia, pasensya na po kayo. Walang Fanny Serrano o Ricky Reyes dito katulad ng sa Maynila. Pero si Bong naman, sigurado mo ipagmamalaki namin dito sa baryo okay yan. naman pala dito. Naku, Ma'am Tricia, ang ganda-ganda nitong damit na binili niyo sa akin. Alam mo, pag sa mall yan, ang mahal-mahal niyan. Talaga, 300 lang to ah. Precisely. Alam mo, third day na ako nagtitiis na hindi makausap si Mark. But in fairness, nag-sorry siya sa akin. Dinala niya ako ng flowers. How sweet. Ma'am Tricia, sa tingin niyo ba mahal kayo ni Sir Mark? Why? Are you doubting? Sa palagay mo hindi ako mahal ni Mark? Give me your honest opinion. Mahal kayo ni Sir Mark, pero hindi siguro mahal na mahal. Paano mo nasabi yan? Kasi natitiis ka niyang hindi makita o makausap man lang. Ganun talaga ang mga lalaki. Hindi sila showy. Besides, I should know Mark better. Eh, ano nga ba sa akin? Pero, mahal na mahal ko siya, Lucy. Good morning, sir. Good morning. Eto ho. Okay. Thank you. Ang mama nga pala, babalik daw ba siya? Nagsimba lang ho tapos diretso kami ng ospital. Pakisabi sa kanya na meron akong appointment. Tapos after lunch, i-page na lang ako para malaman ko kung saan ko siya pwedeng sunduin. Okay? Sige po, sir. Lucy? Kumaganda ka yata. May nag-aalaga ba sa'yo? Naku, wala ho, senyorito. Gusto ko pa ho makatapos ng pag-aaral. Wala pa ho sa isip ko yan. Ganun ba? Kumusta na nga pala yung computer school mo? Pagbutihin mo, para ikaw ipalit ko kay Vivian, yung secretary ko, ha? Mhm. Okay. Donna? Hoy, Lucy! Donna, may kukwento ako sa'yo. Alam mo ba, ang saya-saya ko dahil pinansin niya. Pinansin niya ang alin? Pinansin niya ang hairdo ko. At nakikita ko sa mga mata niya na talagang may gusto siya sa akin. Wow, talaga? Eh, sino ba talaga yung crush mo na yan? Secret!
Hay nako, alam mo sa susunod huwag ka nang kwento sa akin. Puro ka lang secret eh. Binibiti mo lang ako eh. Gwapo siya. Nag-iisang anak ng isang asindero at ang galing niya magdala ng kanyang sarili. At mas mayaman siya kaysa sa amin. Eh ano nga ang pangalan at taga saan? Mark ang pangalan niya at taga San Roque siya. Sa bagay, ang ganda-ganda nga ng buhok mo. Tsaka yung damit mo, ang ganda-ganda, bagay na bagay sa'yo. Ito, bigay ito sa akin ng kaibigan ko si Trisha. Si Bonet! Si Bonet na naman ang dahilan ng lahat, right? God, I said I'm sorry, okay? What else do you want me to say? Si Bonet na naman! How could you? Munit, wala na kami ni Munit, matagal na yun! Do this to me, Mark! I'm fed up, Mark! Mark, ginagawa mo akong hahabol-habol sa'yo. Pagod na ako makipag-compete sa trabaho mo. I also have my job, but I always find time to see you. Munit, why do you keep on bringing up Munit? Wala na yun, tapos na yung Munit, di ba? So you're saying you're sick and tired? You're calling it quits? What do you mean, Mark? 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 Mark, alam mo kung gaano kita kamahal. Isinakripisyo ko ang trabaho ko. Isinakripisyo ko ang pride ko. Dumadayo ako dito just to make love with you. Nag-a-adjust ako sa oras mo, sa mga pangangailangan mo. Kina-cancel ko mga trips ko abroad just to be with you, Mark. Trish! I don't believe this. I didn't ask of you to do those things. That's your decision. Bakit mo ngayon sinusumbat sa akin to, ha? That's your decision! Shit. Hindi mo na-appreciate ang mga ginagawa ko sa'yo. How could you? Ha? Lahat pala baliwala sa'yo. Mark. Trish, please. Alam mo namang may sakit si Mama. Di ba? Kapag nalaman niya tungkol sa away na to, baka kung ano pa mangyari doon. Kaya... Trish? Yeah. Mark, I'm drunk, but I'm home. Trish, pagod ako. May appointment pa ako sa labor. May problema sa kuprahan. Pinapasikaso pa sa akin ng Mama. Trish, look, I don't have time to listen to your demands, okay? Alam mo, grabe yung insecurity mo eh. I love you, but you don't trust me. Oh, it's not that, Mark. Ang feeling ko lang kasi. Ang feeling ko, iniwanan mo na ako. Alam mo, wala kang pinag-iba sa parents ko. Alam mo, pinabayaan nila ako. Pakiramdam nila, napaka-independent ko.
Alam mo ba kung bakit iniiwasan ang arguments and confrontations natin? Dahil ayoko na humaba ang pag-aaway natin. Baka mamaya may masabi ako masakit sa'yo. O baka ito pa maging dahilan para magkahiwalay na tayo ng tuluyan. I think we need some time off. Mag-isip muna tayo. Kung okay ka na, give me a call. Pag okay na rin ako, I'll call you, trust me. Okay? Bye. You're the only one I've got. Buti ka pa. At least you're here. I love you. Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong That Diyos is certain, Iho. Bukod kang pinagpala Sino ba naman ang mag-aakala na mauuna pa si Tricia sa akin? Diyos lamang nakakaalam ng oras ng ating kamatayan. Alam mong may suicidal tendency si Tricia. Bakit nagpadala ka ng message sa pager niya na may date kay ni Munir? Ayun, nabasa niya sa pager. Akala ko ba tapos na kayong dalawa? Wala na kami ni Monet, ma. Matagal na kaming hiwalay. Hindi ko alam kung sinong siraulong nag-page nun. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ano ba? At huwag mo Kuskusin mo po mabuti. kami ipaintulot sa Ayun pa, oh. tukso. At Ayun pa. adyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang Senyora. pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon Uy, at yun, kung oh. kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, Kuskusin napupuno mo. ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang Oh, pinagpala anak ka sa pala ni babaeng Kamer lahat at to. pinagpala Oo. naman ang iyong anak na si Jesus. Sabi ho ni tatay magkakamag-anak daw ho tayo. Yung lola ho ni tatay, tsaka yung lola nyo, magpinsang makalawa. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Sa magkakamag-anak ko kaming pinakamahirap Yun nga hong anak nyo si Marco. Lagi kami nagkikita nung bata pa kami. Ganon. O, may lisensya ka ba naman? Meron ho. Nagmamaneho ako ng truck sa Isabela. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Makikiraan lang po. Pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Excuse me po, senyora. Papasok na po ako sa eskwelahan. O, Lucy, sumabay ka na kay Teddy, siya ang bago nating driver. Dumaan kayo dun sa Kopran at ipakilala mo na siya doon, Opo, ha? senyora. At sabihin mo rin kay Mark yung mga pinagbiling ko. Pakita mo na yung kwarto niya dun sa baba.
Sige po, senyora, mauna na po sige. kami. Sige po. Adios. Huelga! Huelga! Huelga kami! Huelga! Huelga! Huelga kami! Huelga! Huelga! Huelga kami! Ibagsak ang operahan ng pamilya ng Sulpino! Ibagsak! Gawing mga taong pamumuno! Ibalik ang mga tao! Huwag niyo hayaan mamuno ang pamilya Sulpino! Huelga! Huelga! Huelga kami! Vivian, ano nangyayari dito? Sir, yung mga dating tauhan, nagwelga ho. Huelga! Sandali lang! Huelga! Sandali lang mga kasama! Kakausapin ko lang si Sir! Siguro anong problema? Sir, hindi na ho namin kaya magtrabaho dito sa inyong koprahan. Kung ganito lagi ang sitwasyon. Narinig niyo naman siguro sigaw ng mga tao. Katarungan at konting pag-asa lang ang kanilang hinihingi. Saka hindi niyo naman ho siguro ikahihirap. Ang konting halagang idadagdag niyo sa aming mga sahod. Sir, hirap na ho ang aming mga pamilya. Alam ko lahat ng pag-itiis nyo, Igor. Kaya pinaayos ko na sa labor ang lahat ng dapat uyusin. Nang sa ganun ay mapunuan ko lahat ng pagkukulang sa inyo ng papa. Sir, mabuti po kausapin niyo sila. Para naman kahit papano, may masmasan sila. Tara. Sir! Pakinggan nyo naman kami. Mga kasama, narito po ako humihingi ng paumanhin sa inyo. At sana po ay wag na po kayong mag-alala. Lahat po ng kahilingan nyo ay mapapasa inyo na. Hindi naman ho natin kailangan ng ganitong klaseng pangyayari. Sana po ay umasa kayo at magtiwala sa akin. Para na rin ho sa katahimikan natin lahat. Alam niyo naman ho siguro na may sakit na ang aking mama. Hindi niyo na ho siguro kakayanin ng ganitong klaseng problema. Sana ho'y naiintindihan yung aking sitwasyon. Mahal na mahal ko ang aking mama. Kahit naman ho siguro kaunti, nakatulong din naman ho siya sa mga suliraning iniwan ng aking papa sa inyo. Ano kayang magandang bulaklak ang pwede itanim dito? Ang mabuti po, taniman na lang po natin ng rosas mula dito hanggang doon. Oo. Kasi ho, yan tuyot-tuyot na eh. Hindi na asikaso ng hardinero. Sinabi Opo, mo ma'am. pa. Dito pa Opo. Senyora, ito na po yung pinadadala ni Sir Mark at saka ito rin po yung pinaluto niyang laing at saka minatamis na makapuno. Sige, yatid mo sa Newgan. Teddy! Oh, Samahan mo si Lucy sa Newgan. opo. Sige po, senyora. Mukhang masarap yung niluto mo para kay Mark, ah. Alam mo, Lucy, masarap din ako magmahal. Hindi ka magsisisi. Hindi kita type, tigilan mo ako, baka masampal lang kita makita mo. Hindi ikaw ang pinangarap ng lalaki. Ang yabang mo naman. Para sa iyong kalaman, kamag-anak ako ni Mrs. Sulbino. Kamag-anak nga, driver ka pa rin. Mayaman sila, mahirap ka lang. Malaking pinagkaiba nun. Sobra ka naman magsalita. Anak ka lang naman ng dating driver dito, ah. Ikaw kasi, pinapag-aral ka lang, akala mo kung sino ka na. Yun na nga eh. Mahirap na nga ako, papatol pa ba naman ako sa isang kahig santo ka? Paraan nga! Magandang araw, Senyorito Mark. Binigay ko na ho sa sekretary yung si Vivian yung pinaluto ng mama niyong pagkain. Dinagdagan ko pa po ng makapuno espesyal kasi paborito niya raw ho yun, sabi ni Senyora. Pati yung pinakuha niyong maliit na box sa kwarto niyo, nandyan na rin po. Thank you, Sunod na ako. Napapadalas ho ata ang pagta-target practice niyo, Alam mo, Lucy, sa dinami-dami ng problema dito sa koprahan, hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko. Ganun ho ba? Gusto mo tulungan kita? Malay mo, balang araw magamit mo rin to.
Naku talaga ho, Senyorito Mark. Sige, halika. Dahan-dahan, baka biglang bumutok, ha? Yan. Huwag akong maigi, ha? Concentrate, ha? Hoy, painom mo sa kanya 3 beses magabon, Opo. ha? Ma, I told you not to worry too much anymore. Andito na ako. Oh, ito. Huwag mo kakalimutan Kung ano man ang bilhin problemang iniwan ng paparito, Parehong 3 times just na leave yan. it to me. Hindi ko alam kung bakit. Ito po. Iniintindi niyo pa yun. Oo. Huwag mo kakalimutan painom to, ha? Opo. Ah, Ano ang balita, Doc? naibigay ka na ho kay Karing lahat ng reseta. Eh naman ho, Mrs. Silvino, relax lang kayo. Ma, narinig mo na ang sinabi ng doktor, ha? O, paano Mark? Tutuloy na kami, ha? Oo, salamat po. Sige po. Karing, hatid nyo na sila sa labas. Opo, Senyorito. Hali kayo. Salamat, Doktor. Senyorito, ito na po yung gatas na pinatimpla niyo para kay Senyora. Salamat, ha? O, ma, ito inumin nyo. Salamat, Lucy. Narito si Lucy, ma. Narito ako. Aalagaan namin kayo. Kaming bahala sa'yo. Di ba, Lucy? Mhm. Magpagaling na kayo.
Napansin ko nitong mga nakarang araw na parang masigla na naman ang senyorito Mark mo. Baka may bago ng love. Sana nga, para tuluyan na niyang makalimutan ang pagkamatay ni Tricia. Mabait ho si Sir Mark. Kaya hindi ho malayong mangyari na makahanap siya ng bagong mamahalin. Kung sino man ang babaeng yun, sana makilala ko kaagad. Sana magpakasal na silang dalawa. Para bago malak mamatay, makita ko ang kasal nilang dalawa. Si Senyora Chona. Hello! Chona! Ako! Ate! Ang kapatid ko, anak ko, sa wakas nagkita rin tayong dalawa, ha? O, pakiasit yung gamit ko, ha? O, dali. Alam mo ba, may darating akong bisita, eto pa, si eto pa. Clarissa. Anak siya ng amiga ko from abroad. Ay, pakipanig eto pa, ka nga oh. ito lahat, ha? Dali. Alam mo, inireto ko siya kay Mark. Mayaman Ang dami siya. pa. May RTW Ang dami business pa. sa States. Ang At may bahay sa Beverly Hills. O, eto, dali. Lahat pa ng bangko nandyan na. Marami akong pasalubong sa inyo. Eto, ma'am. O, pakipanik na rin yan. Oh, nako, matutuwa ka. Magagandaan si Mark doon. Sigurado yan, Ate Carmen. Dali. Matutupad na rin ang pangarap mo na siya ang mapangasawa ni Mark. Okay na, ha? O, dali. Akit Ando na na. lahat? Opo, ma'am. Tuwang-tuwa ako, narito ka. Halika na. Ang husay mo palang kumusot ng brief ng amo mo. Ba't di mo subukang laban ang brief ko? Mas maiksi ito. Mas madaling laban. Mas mabango. Kapag hindi ka tumigil, bubuhusan kita ng tubig na may sabon. Baka gusto mong ma-rape. Kapag hindi mo ako tinigilan, isusumbo kita sa amo natin. Subukan mo. Hindi lang kita re-rapein. Gigilitan pa kita sa leeg. Yabang mo. Tabi ka nga dyan. Ay, nako, bilisan nyo naman dyan. O, ikaw, halika. Tulungan mo ko dito. Ay, halika kayo. May ikukwento ko sa inyo. Tingnan niyo yung babaeng yun. Tingnan niyo. Yan si Clarissa. Siya yung girlfriend ni Sir Mark. Ang balita ko nga, ikakasal na sila. At dun pa sa States. Ay, naku, maganda nga sa States, di ba? Naku, pag nagkataon, wala nang aagaw kay Sir Mark. Ay, naku, mabuti naman. O sige na, dalian nyo na dyan. Ma'am, juice. Thank you. Thank you. Thanks. Hoy, alam nyo ba, na yang si Ate Carmen, malaliit pa lang kami, talagang magaling na, walang kupas. Senyorito, juice niyo po. Thank you. Ano ba yan si Mama? Yan lagi tinutugtog. Natutulig na ako. Hindi ba nakakaya sa mga bisita? Hindi naman po, magaling naman po si Senyora eh. Ganun ba? Lucy, tulungan mo nga ako. Bagay ba sa akin to? Ha? Okay. Mukhang okay nga. Senyorito, balita ko po ikakasal na kayo.
Ewan ka ba kay Mama? Mahirap namang hindi ko siya sundin. Pinag-iisipan ko pa. Sabik na kasi siya magkaapo eh. Senyorito Mark? Paano naman ako? Ang tagal naman ni Mark. Nagpapagwapo pa yata. Mark, mahal kita. Mabihis ka na. Nakakaya sa mga bisita. Bitawan mo ako! Ano ba nangyayari sa'yo? Lucy, ano ba? Bitawan mo ako! Walang ya! Manluloko! Lucy! Tulungan niyo ako! Lucy! Senyora! Lucy! Tulungan niyo ako! Senyora! Senyora! Lucy! Kinakasawa ko ni Senyorito Mark. Ma, huwag kayo maniwala sa kanya. Gawa-gawa niya lang to. Hindi totoong sinasabi niya. Tita, she's lying. Kinakasawa ko ni Senyorito. Clarissa! Wait! Tita, Diyos ko, iho. Mark, anong totoong nangyari? I have to go na, Ate Carmen.
Clarissa? Pinagsamantalahan Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ko siya ginahasa. Gawa niya ito. Ikaw ang sinungaling! Saan mo ako? Mark, ano ba nangyari? Shit! Ano ba talaga nangyari? Ha? Mark, magtapat ka sa akin! Mark! Kumpleto ang ebidensya na inihain ng nasasaktan. Lahat ng mga ito ay iimbestigahan sa proceeding sa korte. Piskal, ginagalang ko ang batas. Rape is a crime against the person. May suggestion ako para matapos ng lahat. Siguro naman ay mapapakiusapan ko si Lucy. Bigyan niyo ako ng panahon makausap siya. Ma'am, bahala na muna kayo kay Mark. Mag-uusap muna kami ni Fiskal. Sandali lang, excuse me. Panyero, nag-file si Miss Suba ng rape case. Alam mo kung gaano ka-impluensya yung kliyente ko. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Ha? Sige. Mark? Mark, makinig ka sa akin. Mag-offer ka ng marriage. What? Sana. That's the only way para mabswelto ka. Ma, I don't want to marry her. She's crazy! She's obsessed! Yun ang gusto niya mangyari. Gusto niya pakasalan ko siya. I don't want to marry her. Mark, please. Sandali lang, ha? Lucy, pakakasalan ka ni Mark. Naririnig mo ba ako? Ma, liga na, please. Lucy, ang swerte mo. Wala ka ng problema. Makakasalan ka naman pala eh. Hindi ko siya ginahasa. Biruin mo, kaisa-isa anak yan ni si Servino. Ang isa sa mga pinakamayaman sa lugar na ito. Para ka nang tumama sa loto. Hindi ka ba natutuwa? Lucy. Pakialaman mo na rin ang kahinaan. Uy. Lucy, tamang ka. Lucy. Binabasbasan ko kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.
Mark? Mark, tulog na tayo. Matulog ka mag-isa mo. My decision is final, Atty. Barbosa. Ang lahat ng aking mga ari-arian ay iniiwan ko sa aking anak na si Mark at sa asawa niyang si Lucy. Opo, senyora. Hindi sa nakikialam mo ko, Ate Carmen. Pero bakit kailangan isama mo pa ang babaeng yan? Ay nako, talagang kumukulo ang dugo ko sa kanya, ha? Huwag mong isipin na naghahabol ako. Dahil hindi ako naghahabol. Alalahanin mo, ate. May pera din ako dyan. 25% ang share ko. Hay nako, ang losing yan hindi ko matake, ha? At saka alalahanin mo. Galit si Mark sa kanya. Yung sinasabi mo, Chona, ay nakabukod na noon pa. Kamusta na kayo? Ate Lucy! Ate Lucy! Kamusta na ang mga kapatid ko? Nagkakaguluhan niyo? Bakit ang ingay? Anong ginagawa mo rito? Sino may sabi sa'yo pumunta ka rito, ha? Misis, mga regalo sa inyo. Ano yan? Ha? Anong ginagawa mo rito? Pumasok kayo sa loob! Anong ginagawa mo rito? Nay, nagbalik ko ako gaya na ipangako ko sa inyo. Nay, nakapag-asawa ho ako ng mayaman. Kinalimutan ko kayo sandali, Nay, pero ngayon nagbalik ako para iahon kayo sa kahirapan. Itinuring na kitang patay. Ayaw na kitang makita pa rito. Mahirap ang itindi na sinasabi ko, ha? Kapal ang mukha mo, lumayas ka rito! Nay, wala man ho akong kasalanan sa inyo, ah. Nangarap lang naman ho akong yumaman. Ang yaman na niya. At ang ganda pa. Biluhin mo yun, ha? Inayayoko na maamoy ang mapabahong ipot ng mga manok! Ayoko nang madumihan ng mga kuko ko sa pagkuntot ng mga kulungan nila! At mapagsakan ng mga bugok na itlog! At lalong-lalo na, ang pangihipo sa akin ng magagaswang na kamay ni Paeng, dirig-diri na ako, Nay! Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay! Ayoko na! Ayoko na, Inay! Si Ata, oo. Nakita mo naman. Naghirap naman yung bata, Nay, patawarin niyo ako. Kahit alam kong wala akong kasalanan. Hindi naman ho siguro masamang mangarap. Hindi para sa akin, kundi para sa ating lahat. Pumasok ka kayo sa loob! Pasok! Sige! Pasok! Kayo! Ano ba ang tinitingiting nyo dyan, ha? 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 Problema nyo ba? Kaya hindi kayo makasenso, puro kayo chismis, mga chismosa, lumayas nga kayo! Layas! Halika na nga! Halika na kayo! Layas! Mga ulbigero! Mga bobo!
Huwag mo sanang pababayaan ang aking mga bulaklak, ha? Napakaganda ng buhay. Pero may katapusan din ang lahat. Walang halagang kayamanan sa huling yugto ng ating buhay. Ang tanging maiiwan ay mga alaala na lamang. Ang mga halamang ko huwag mong pababayaan na mamatay at manguluntoy. Alagaan mong maigi. Kaya ng pag-aalaga mo sa aking anak na si Mark. Ano ba? Mark, saan ka ba pupunta? Mark, kinakausap kita. Ang sabi ko, saan ka pupunta? It's none of your business. Kung saan ko gustong pumunta. Makaka-score na ba ako sa'yo? Saka na ang premyo kapag may nagawa ka na para sa akin. Mapagbigay ako, Teddy. Lalo na kapag pinakikinabangan ko. Eh, bakit ako? Wala ka bang pakinabang kay Mark? Kung tutuusin, napakaswerte mo. Biro mo, lahat ng natatanaw mo, lahat ng nakikita mo, mapupunta sa asawa mo. Nasa kamay mo na ang langit. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ang hindi ko maintindihan nung nagpunta tayo sa probinsya nyo. Ang tingin ko sa'yo, napakabait. Ang bait-bait mo na, draman-drama ka pa. Pero ngayon, iba na tingin ko sa'yo. Mukha ka ng maldita. Alam mo, Teddy, ang mababait. Niloloko at inaapi. Mabuti na ikaw na lang ang mang-api. Kesa ikaw yung inaapi. Tama ba ako? Yan. Advance mo yan. Marami pa tayong plano. Ang gusto ko walang palpak. At unti-unti. Halika na. Ma'am, pakipirmahan po. Thank you, ma'am. Siguro naisahan ka na naman ni Mark, ano? May babae na naman siya? Ha? Ano pa nga ba? Kung minsan, kayong mga lalaki, akala nyo hindi namin kayang gawin ang mga pinagagagawa ninyo. Mas mahihigitan pa namin yun. Ganti-ganti lang. Siya nga pala, may asawa ka na ba? Meron. Pero nagkahiwalay din kami. Sumama siya sa ibang lalaki. Basta na lang umalis siya nang walang nihani ho. Pero alam mo, Lucy, mahal na mahal ko pa rin siya.
Siguro kahit na nagkasala siya, magagawa ko pa rin patawarin. Nagkaroon ba kayo ng anak? Ilan na naging anak ninyo? Wala. Kahit na minsan. Bakit? Sinong may diferensya? Mark? Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Gawain ba yan ng isang babaeng may asawa? Pinasyalan ko lang yung mga nyoga natin. Natin. Natin? Bakit ano ba karapatan mo? Wala ka namang alam doon ah! Baka naman gusto mo na rin gawin sa akin. Pati trabaho ko. Hindi, Mark. Tumutulong lang naman ako eh. Tumutulong? Bakit ba kung magsalita ka parang hindi mo ako asawa? Tumutulong o nanlalalaki ka? Nakikipaglandian ka sa kanila, di ba? Di ba? Ha? Ha? Sino ba talaga? Sino ba sa kanila, Lucy? Mark! Pitig ka ba sa akin? Pitig ka ba sa akin? Hindi. Mark, wala. Pues magsasawain kita ngayon. Asawa mo? Asawa nga ba kita? Hindi kita asawa! Mark, wala. Tama. Patutuhanin natin ang mga binibintang mo sa akin. Ganito naman ang gusto mo, di ba? Sinira mo ang buhay ko! Mark, tama na. Kaya mahanap ko lang naman ang gusto mo, di ba? Ha? Di ba? Ito lang naman ang gusto mo. Pwede magdusa ka. Magdusa ka dahil kasama mo. Gusto mong abutin ng langit. Magsimula ka sa lupa. Halika mo ka lang, Lucy. Pero hindi mo ako kaya bigyan. Halika mo ka lang. Halika mo ka lang na tinatabak-tabakan. Tarantadong yun ah. Gusto mo patayin ko na? Teddy, huwag ka magpadalos-dalos. Kailangan pagplanuhan muna natin mabuti. Lucy, naaawa na ako sa'yo. Hindi ko na kaya ang ginagawa niya sa'yo. Kung anong galit mo sa kanya, mas matinding galit ko. Nagkasala ako sa kanya. Pero siya rin ang nagtulak sa akin para gawin yun. Tibayan mo ang loob mo, Lucy.
Naging biktima rin ako ng kahambugan ng pamilyang yan. Bata pa lang ako. Naranasan ko ng pang-aapi nila. Nung mamatay si inay, humingi kami ng tulong. Wala silang ibinigay. Kaya dapat na mamatay ang Mark na yan. Daddy, uunahin ko munang idemanda si Mark ng marital rape. At sigurado ako, magmamakaawa sa akin si Senyora Silvino na kanyang mama na aking biyanan. At sinisiguro ko, tayong dalawa magpapakasaya at magsasalo sa kanilang kayamanan. Attorney, punong-puno na ng sakit at sama ng loob ang buong katawan ko. Kayo man ang lumagay sa katayuan ko, anong gagawin ninyo? Lucy, anak. Alang-alang man lang sa akin. Patawarin mo na si Mark. Wala naman ako ipinakitang masama sa iyo, hindi ba? Hindi ko na kayang lahat ng mga problemang ito. Kaisa-isa kong anak si Mark, Lucy. Mahal na mahal ko siya. Kailangan ko siya. Lucy, kailangan ko si Mark. Kailangan ko. Ate? Senyora? Senyora? Ate? Tumawag kayo ng doktor, dali! Dali! Nurse! Nurse! Tumawag kayo ng Mama? doktor! Bilis! Si Dr. Ignacio. Mama? Wala dito si Dr. Ignacio. Ate! Page nyo! Ipag-page Bilis! mo. Dali. Paging Dr. Ignacio. Dr. Ignacio, please proceed to room 305. We have an emergency case. Dr. Ignacio, room 305, please. Again, we have an emergency case. Please proceed now. Paging Dr. Ignacio. Dr. Ignacio, we have an emergency case at room 305. Please proceed immediately. Congratulations, Mrs. You're 2 months pregnant. Ito, bibigyan kita ng mga reseta para sa baby mo. Ito yung mga vitamins para lalong kumapit ang bata. You have to come for your monthly check-up para malaman natin kung healthy yung baby. Ngayon, kapag malaki na yan, you can come back after 6 months para makapagpa-ultrasound ka. Alam mo na, para malaman mo kung lalaki o babae yung bata. Diyos ko, patawarin niyo po sana ako sa pagtalikod ko sa inyo sa mahabang panahon. Hindi ko po sinadya na ganito ang mangyari sa buhay ko. Marami nang nadamay at nasaktan sa mga pinaggagawa ko. Pati si inay, si mama, at pati ang asawa kong si Mark na pinakamamahal ko. Panginoon ko, kayo na po ang bahala sa akin sa magiging desisyon ko ngayon. Maluwag ko pong tatanggapin sa aking puso kung ano man ang magiging kaparusahang ipapataw niyo sa akin. Alam ko kay Mark ang dinadala ko. May nangyari sa amin ni Teddy. Pero alam ko may diferensya siya. Sigurado akong hindi sa kanya to. Alam ko namang walang pakialam si Mark eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gusto ko ipalaglag ang bata pero natatakot ako. Dapat lang. Dahil malaking kasalanan sa Diyos kung gagawin mo yun. Tonan ako, konsensya na ako. Ang dami-dami ko ng kasalanan.
Naging numero unong sinungaling ako. Noong una pa lang tayong naging magkaibigan, puro imbento at kasinungalingan ang pinagsasabi ko. Pero maniwala ka, mahal na mahal ko si Mark. Lalo siyang napamahal sa akin. Ngayong nabuo ang bata. Bakit ginawa mo sa amin? Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. At saan ka pupunta, Lucy? Nagkaunawaan mo lang naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinago sa akin? Bakit mo nagawa ito sa akin? Lisa! Si Anna, bakit mo ginawa ito sa inyo? Itinuring kitang higit pa sa tunay na anak. Hindi ako naniwala kay Mark. Bakit mo ginagawa sa kanya ito? Lucy, bakit ginagawa mo sa akin ito? Bakit? Bakit? Lucy. Bakit, Lucy? Lucy. Bakit? Lucy, bakit? Bakit mo nagawa kay Mark? Bakit? Bakit? Maligaya ka ba? Maligaya ka na ba? Ha? Maligaya ka na? Ha? Eto na ako. Patayin na ako. Ito naman ang gusto ni Teddy. Di ba? Di ba ito naman gusto niyo? Ikaw at saka si Teddy, di ba? Ha? Ha? Malamig na bang kain na ako, Lucy? Malaka ka na! Isigaw mo sa buong mundo na tagumpay ka! Magdiwag na kayong dalawa ni Teddy. Patayin na kami lahat! Magdiwag na kayo ni Teddy! Magdiwag na kayong dalawa ni Teddy! Magdiwag na kayo ni Teddy! Magdiwag na kayo ni Teddy! Pero magkamanti ka. Dahil isasama kita. Asawa kita, Lucy. Mark, Isasama kita sa bukay, asawa ko. wag. Sasama na tayo. Wag
na, Lucy. Isasama ka namin sa hukay! Isasama ka namin sa hukay! Hello? Hello, Lucy. Nasaan si Mark? Lasing na lasing, nakatulog. Kumusta na? Anong balita? Eto, pakinggan mo to, ha? Ha? Kasi, may naisip kaming plano. Kami nito mga barkada ko, ha? May naisip kami. Kunyari, aambusin tayo. Kasama tayo ni Mark sa kotse. Tapos, kailangan, kunyari, magugulat tayo. Tapos, acting na acting tayo para hindi tayo mahalata. Di ba? Ayos ba yun? Ayos ba yung naisip ko? Pag ito lumusot, matutupad lahat ng mga pangarap natin. Matutupad. Ayos ba? Ano sa palagay mo? Ha? Kailangan talaga pang-award yung mga acting natin dito para hindi tayo sumabit. Ha? Bahala ka na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, basta bahala ka na. May tiwala ako sa'yo. Sige, baka magising pa si Mark. I'm prepared to do whatever is necessary in order to achieve my goal. If you do as instructed, you will not be harmed. If you disobey or interfere with their activities, you will be shot. Mark? Bakit walang mga tao dito? Nagka-problema kasi sa mga trabahador ng mama eh. Kaya nga ako biglang napauwi galing Amerika eh. Teddy, pakiabante lang nga sa may bodega. Meron lang akong titignan. Naalala mo ba nung bata pa tayo, ha? Ni minsan, hindi ako naging bida sa laro natin. Lagi akong patay. Dahil sa tuwing magsusumbong ka sa tatay mo at iiyak ka, nangangahulugan lamang na yun ang umpisa ng kaparusan ko. Walang nagawa ang mga magulang ko dahil pinapalamon nyo lang kami. Ang papa mo,
Siyang kumamkam ng lahat ng kayamanan na dapat ay para sa amin din. Napakawalang hiya nyo! Ano ba pinagsasabi mo, ha? Kaya kayo natitimanda dahil sa swabang nyo! Alam mo ba mahal ka ng asawa mo? Nagkakamali ka. Marami kang hindi nalalaman at hindi mo na malalaman pa. Magdasal ka na. Katapusan mo na! Lucy! Mahal kong Mark, patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo at sa iyong mama. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Naging miserable ang buhay niya nang dahil sa akin. Mark, hindi ko kagustuhan ang nangyari. Tanging kahirapan ng aking pamilyang nag-udyok sa akin para gawin ko ito. Sawang-sawa na kasi ako sa kahirapan. Kaya't itinanim ko sa aking isipan na gagawa ako ng paraan para guminhawa kami. At kayo nga ng iyong mamang naging instrumento. Kinasangkapan ko ang mura kong katawan para mapasa akin lang ang iyong mana. Hindi ko ito sinasadya. Minahal ko na rin ang iyong ina. Siya na nagturo sa akin para maging tao. Pero iginanti ko pa yung masahol pa sa hayop. Masakit sa akin ang nangyari. Dahil alam ng Diyos na hindi ako ganito. Hindi ako masama at hindi ako hayop. Sana maunawaan niyo ako, Mama. Patawad. Nagmamahal. Lucy. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Lucy, andito na ako para kunin na kita. Napag-isip-isip ko na pilit ko palang tinatakbo ng katotohanan. Mahal pala kita. Sa dahilan ito'y natatabunan ng galit at pagkamuhi. Kailangan simulan natin ang magandang bukas. Para sa kanya. Lucy, hindi pa uli lahat para sa atin. Pinatawad na kita. At sana, mapatawad mo rin ako. Mark, akala ko, pinabayaan na ako ng panahon na mag-isa. Mabait pa rin sa akin ng Diyos. Dahil hindi niya pinahintulutang mangyari yun. Eto't dalawa na kayong mamahalin ko. Kailan pa kaya malilimutan ang pait sa guhit ng palad? Bakit ganyan ang kapalaran? Ito ba'y pagsubok lamang?
kinabukasan ko'y